Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello, Popoy at Bea, and of course to my ever-friendlins and kachokrayans na mga kamorkada. Dati, mahilig din ako makipagbagdagulan sa comment section. Kaso, naging busy sa mga racket at sidelines here and there. Kaya nowadays, sa replay na lang ako sa YouTube nagko-comment. Ako nga pala si Maybell. May na lang. O kaya Bell for short. Nasa 20s na ako, ladies and gentlemen, at lokal ng Navotas. Gusto ko kasi sanang i-chika sa inyo yung isang kaganapan sa life ko bago tumama ang pandemya. Ganito kasi yon, Popoy at Bea. High school graduate lang ako. Tapos, nag-try ako mag-college pero hindi ko rin natapos kasi wala kaming datong. Wala nang drama-drama pa, basta lumaki ako sa mahirap na pamilya. Hindi naman ako super bright para maging scholar. So, wala na nga kaming datong, wala pa akong jutak para i-maintain yung grades. Sayang, mass comm pa naman ang course ko. Magaling kasi ako magsalita at chumika-chika. Pero again, hindi porket maboka, matalino na. Ang ending, magtrabaho na lang daw ako. Ang dami ko nang napasukan. Kahera sa maliit na grocery, sa fast food chain, sa isang eatery, at ang latest racket ko nga ay bantay ng computer shop sa may amin. At bongga naman yung computer shop in fairness. May pa-aircon naman kahit papaano. Mura lang ang bayad ng customer pero hindi naman dugyutin. Anyway, bukod sa okay naman magpasweldo yung boss ko, itong computer shop na rin na to ang nagturo sa akin na gumawa ng isa pang racket. Racket na common naman kung tutuusin, pero hindi madaling gawin. Ay, 24. Time out ka na. Tama na yan. Ate, pa-extend! Nakakadalawang extend ka na, hindi ka pa nagbabayad. Halika dito, magbayad ka muna. Ate, last na, babayaran ko naman eh. Bayaran mo kakaltukan kita. Kilala ko ate mo, isusumbong kita. Ge! Ay, ang saya niya. Wagas makatawa. Hoy, Melvin, baka gusto mong bayaran yung pagko-computer mo dyan. Oo nga, babayaran ko nga. Antay ka lang at wag ka. Baka hindi lang itong pag-i-internet ko ang babayaran ko. Baka buong computer shop bilhin ko na sa'yo. Ate, paprint ko ako. Ay, te, wala kaming printer sira. Ay, talaga po? Oo, te, kakasabi ko lang. Doon ka na lang sa kabilang kanto, yung may paseroksan. Tingnan mo, baka meron sila doon. Okay po. Thank you. Bakit anong meron? May racket ka? Sama naman ako. Ay, naku, te. Hindi lang basta racket to Baka lifetime racket na to. Ay, ano yan? Tingin! Sa Facebook? Ano yan? Yan ba yung magka-copy-paste ka lang sa comment section? Gusto ko yan! Malaki bayad dyan, di ba? Gaga, iba yun, yung nun. Mas masaya to. Mas fulfilling. Char. Ano nga? Tingin! Ayan. Ano yan? May kachat ka? Yes, mom. Shh. At hindi lang basta ka-chat. Lover boy ko yan. Ay, jowa mo? Lover boy, hindi jowa. Huh? Basta ang point is, like niya ako, like ko siya. Pindalahan niya ako, pinapakilig ko siya. Ganun. Teka, afam ba yan? True. His name is Clifford. Gurado kang afam yan. Baka poser yan, Te, kung meron man poser sa amin, ako yun. Pero hindi, normal yan, tao yan. Legit. Okay, anong ganap? Magka-chat lang kayo. Oo, ganun. Sweet-sweetan, bala-balahan. Tapos ayun na. Padadalhan niya na ako ng birthday gift sa halagang $200. Padadalhan ka niya? Ng pera? Yes, ma'am. Shh. Birthday gift? Matagal pa birthday mo
Uy, oo, hindi ah. May 3 buwan pa bago ang birthday mo, Gaga. Basta birthday ko ngayong taon, ganun na rin yun. Ay, teka. Teka, bakit? Ano ba yun? Ano nangyayari? Ano siya? Uy, ano nangyari sa'yo? This is it. I love my life. Ano yan? Ano yung resibo na yan? Eto na oh, ayan na. Te, anong oras out mo? Samahan mo ako sa money transfer doon sa may palengke, ha? Ha? Bakit? Dumating na yung early birthday gift sa akin eh. Yung $200? Yes, Momshi. Kaya magsara ka na maaga. Kakain tayo ng masarap tonight. Naku, Moms. Sinasabi ko sa'yo, ito ang pinaka-effortless na kumikitang kabuhayan sa balat ng kalupaan. Ang alin? Makipag-chat sa AFAM? Correction, makipaglandian sa AFAM. Kaya sige na, mamaya I will teach you ng very, very quick. Ha? Gusto mo ng racket, diba? Pues ilako mo yung beauty mo. Naku, kung yung mukha mo lang yan nasa akin, baka 10 up ang magka-chat ko. Check! O ano, may data ka na? Oo, naka-unli na ako. Ayan, go. Go na sa Facebook ko. Teka, inad mo na ba si Clifford? Oo, na-accept na niya ako kanina. O sabi ko siya patembang kita eh. Kahit pinsan mo lang ako. Oo, ganun yun. Pinsan mo naman ako ah. Bakit kailangan kapatid? Kasi mas katiwa-tiwala, the closer, the better, ganun. Ah, okay. O tapos, ano gagawin ko? Andito na ako sa FB ni Clifford. Eh di gumawa ka sa friends list. Hanap ka ng type mo. Yung cutie, pero wag yung pogi. Mahirap utuin ng mga pogi. Mas okay kapag tanders. Tanders? Oo, te. At yung mukhang madatong. Tingnan mo sino yung nasa bakasyon palagi o kaya yung manginginom. Pero tanders talaga? Oo nga. Tapos syempre, i-check mo baka may jusawa. Ah. Tingnan mo yung photos. Tsaka yung comment section, baka merong consistent na nagla-like o kaya nagko-comment. Pero sa pictures pa lang, malalaman mo na kaagad kung pamilyado o hindi. Or, hindi na. Tander? Oo nga nye, mas paulit-ulit eh. Kasi te, sila yung yolo na sa buhay, wala nang iniisip o inaalalang pinagpag-aral o whatever. Sila yung mga pasarap na lang sa buhay, gets mo ba? Okay, gets. Tsaka my gosh, chat-chat lang naman eh, asawahin mo ba? Hindi naman, 'di ba? Kikilitin mo lang ng slide. Tetestingin mo lang naman kung galante si Afam at willing to share his blessings. Ganon. Eh, paano ko nga ba gagawin yun? Mamaya tuturo ko sa'yo. Pero go, pili ka muna na i-chat mo. At saka, teka, palitan mo pala yung profile picture mo. Hala, bakit? Ganda-ganda ko dyan eh. Maganda yung filter na napili mo, oo. Pero te, huwag ka na kumeme. Hindi ka ganyan kaputi. At saka isa pa, hindi bet ng mga Afam mapuputi. Sukang-suka na sila sa mga mukhang anak araw. Mas bet nila yung morena, ang tsokolate, ang golden crispy pata, gano'n. Ah, yung exotic beauty. Kakano exotic beauty? Lahat ba ng morena exotic, gano'n? Morena beauty, period. Ah, okay. Palitan mo na. Maglagay ka ng kita yung pagkamorena mo at saka te, ito pang isa ha, huwag mong gamitin yung buong pangalan mo. Alin yung Maybell? So ano, May na lang? Tongaks, yung bell dapat para tunog bulaklak. Bell, tunog mapango, ganon. Sama mo, ganda kaya ng May. Oo nga, pero tunog mabait, tunog ano yung aapihin, ganon. Pati ba naman pangalan kailangang artehan? Oo naman syempre, kaya palitan mo na rin yung pangalan mo sa FB. Dali na. Sakto anong oras na sa US. Gising na mga utaw. Oo na, teka, hahanap ako. Ay, pag nakakita ka na ng prospect mo, sabihan mo ko at uumpisahan na natin ang love story nyo sa katagang, "Hey there, have we met before? You look familiar." Ganon? Popoy at Bea, doon na nga nag-umpisa ang kalokohan namin ng trani kong pinsang si Melvs. Madami rin kaming mga chinat na afam, friend ng friend ng friend, mga random na may cutie pie na DP. Merong mga maayos kausap, merong mga manyak, merong suplado, meron namang nakakahiyang kausapin kasi malasanto at may pag-Bible quotes pa. Medyo mga isang buwan din bago ako nakakilala ng perfect candidate.
Itago na lang natin siya sa pangalang Sean. Kamukha daw niya kasi si Sean Connery. Wala akong napanood na movie ni Sean Connery, pero nakita ko nga yung picture, parang pinabata ng slight pa ni Sean Connery. Si Sean. So anyway, 51 years old na si Sean. At naka-base siya sa Florida, US of A. Matangkad siya, may puti-puti na ang buhok, pero hindi pa naman sobrang kulubutin. Hindi naman siya super fit, pero hindi naman mala Santa Claus na. May asim pa naman kahit papano. Yung tipong napaka-hot niya siguro nung kabataan niya type of vibes. Pero ang redeeming factor talaga ni Sean ay yung ugali niya. In fairness, wala naman siyang bahid ng pagka-DOM. Pilyo minsan, pero romantic na pilyo. Hindi naman yung rapist na pilyo. After ilang weeks ng chat-chat at video call, nag-umpisa na si Sean na magpadala ng mga regalo. O yung parang balikbayan box, pero hindi balikbayan box. Nung una, mga simpleng gamit lang, like chocolate, sapatos, perfume, hanggang sa bumabranded na ang lolo mo. Tapos, tagal-tagal pa ng konti, ayan na. Datum na ang pinapadala. Ang taktika is, chika ka lang. Kwento ka lang about life. Kabataan, experiences, mga pangarap. Doon mo galingan sa pangarap. Kasi may tendency ang mga AFAM na tuparin ang lahat ng mga pangarap mo. Gusto nila sila ang bida kapamilya sa buhay mo. Nung una nga si nanay galit na galit, pero nung nakatikim na rin siya ng biyaya mula kay Sean, wala na. Number 1 supporter ko na rin siya sa pakikipag-chat ko sa AFAM. Honestly, meron pa akong ibang nakaka-chat na eme-eme lang. Si Sean talaga yung pinaka-consistent. Ang totoo niyan, Popoy at Bea, wala naman akong ina-expect na bongga sa life. Basta may extra kita every now and then, tsaka yung mga padalang kung ano-ano ni Sean, yun lang pwede na. Racket lang naman para sa akin si Sean. Pero in fairness, charming naman siya, kaya like ko na rin siya. Kinikilig ako minsan sa kanya, pero hindi yung kilig na gusto ko siyang jowain talaga. Kilig na, ano yun? Mga ganun lang. Hanggang sa isang araw, Maybel! Maybel! Kain na! Dalian mo at aalis ako. May mamanicurean ako sa Valenzuela. Valenzuela? Ba't umabot ka dun, ma? Aba, syempre. Kung nasan ang pera, edi dun tayo. O, kain na. May kape ba tayo, ma? Ay, tignan mo. May isa pa yata tayong 3-in-1 dyan. Ay, ayun, meron pa. May tumatawag na ganito kaaga? Ay, tignan mo. Baka si Sean yan. Ay, oo nga. Teka lang, hindi pa ako nakahilamos. Oo nga. Halika rito. Maghilamos ka. May tuyong laway ka pa eh. Ay, teka. Yan, Nay, okay na? Meron pa. Kaskasing mong maigi. Ay, teka. Ayan. Ayan. Sige. Sagutin mo na. Ayusin mo buhok mo. Ano, may bra ka ba? Wala pa nga, teka, kunin ko. Ay naku, okay na yan. Sagutin mo na at baka ibaba pa. Okay, easy, teka. Hello? Hey, good morning. Wow, I'm so sorry. I didn't think you would pick up my call. I think I called too early, huh? No, it's okay. I'm already awake. It's, we usually wake up really early. To work. To work ang sabihin mo. To work. We wake up early to work. Oh, okay. If you say so. How are you? I've missed you. We haven't been talking on camera for a couple of days. Yeah, because, time difference, you know. I always miss your call because I sleep early. Tired from work, ganun. I know. That's one of the things I love about you. You're a boss lady. You work really hard. Yes, so true. But you know, you gotta play hard
play hard? Yeah, enjoy life a little maybe. Take a break, go to the spa, pamper yourself, all the things you can do. Spa? Pamper myself? Or take a vacation. A couple of days, a week, or 2 weeks. Oh, no. If you take a break, let's say couple of days, you have no money for couple days. 2 weeks, no more work to go back to. Really? So you can't go on a vacation? You can't, go out of town, go to the beach, stuff like that? Well, depends. Well, the thing is, I was planning on visiting you, if that's all right. Ha? Ano yun? Ano ka mo? I mean, what did you say? You're going to visit me? Yeah. Here? In the Philippines? Where else? You're coming here? Uh-huh. You're going to fly going here? Well, I'm about to book right now, actually. I was just waiting for you to say yes. I mean, I don't want to go there if you don't want me to. But I've been thinking about it for like a month already. I really want to see you. I want to get to hold you in person, Wait. When? Do you have a ticket already? Yes, Belle. I'm gonna book a flight, pack a suitcase, and go on a vacation with you. Wait. Let me think about it. Gaga, anong let me think about it? Papuntahin mo si Raulo. Ma! Papuntahin mo, wag kang tanga. Ma naman! Basta, papuntahin mo. Belle? Are you still there? Your camera is off. Yes. I'm here. Wait, there. I'm back. So, what do you think? I think sure. Yes, please visit me here. I will show you around. And, Good time. Good time. we will have a really good time. Great. Okay. I'll book my tickets now. When are you coming? In 2 weeks. Is that okay? I just need to fix a couple of things before I fly out. Oh, okay. Take your time. Well, I wish I could, but I really want to see you. Me too. So, I won't keep you any longer. Go and prepare for work, and I'll talk to you soon. I just need to check the available flights right now. Okay. Bye, Shan. See you soon. Bye, beautiful, and have a good day at work. Alam mo, ikaw, Aray naman, ma. Ba't nangungurot ka? dadayuhin ka na nga ng biyaya, balak mo pang tanggihan. Nay naman, gugora dito yung matanda. Ano ngayon? Yun na nga yung matagal ko nang inaantay Nay, nakita mo ba tong bahay natin? Dalawa na nga lang tayong sikip-sikip pa rin. Tsaka anong ipapakain natin doon? Instant 3-in-1? Tingnan mo tong bruhang to. Hindi nag-iisip. Sino bang may sabi sa'yong papauwin mo rito sa bahay natin? Siyempre, sa hotel mo papatirahin, tapos tayo na ang gogora sa hotel. Nang makaranas naman tayo ng hotel. To talaga, Alam naman niya siguro na siya ang may sagot sa sarili niya. Hindi naman siya tanga para isiping may pera tayo, ano? Siya nga tong nagpapadala ng pera sa atin. Nakalimutan mo na ba? Pero Nay, pag siya gugora dito, just me, di makikipag-sex ako sa kanya. Ay, anak, hindi naman sa binubugaw kita, ha? Hindi kita binubugaw. Pero tingin mo ba hindi ko alam na nakakailang lalaki ka na, ha? Hoy, Nay, ano yan? Alam ko nakailang jowa ka ng dinala rito sa bahay natin. Nasabi sa akin ng mga kapitbahay. Dito natutulog sa tuwing wala ako at umuwi ako sa lola mo. Naku, Nay, huwag kang masyadong nagpapapaniwala sa mga marites dyan sa labas. Kahit ang daming nagsasabing ang lakas-lakas ng ungol mo, ha? Hoy, Nay, excuse me, ah. Pigil pa nga mga ungol ko, eh. Nakita mo na. Umuungol ka pa rin. Ang ibig sabihin, gumagawa pa rin kayo ng milagro ng mga lalaking dinadala mo rito. Huwag mo nga akong paandaran ng virgin effect mo, ha? Bakit? Hindi mo ba type yung si Shan? Akala ko ba kinikilig ka sa kanya? Ewan ko, Nay. Okay naman siya sa pictures, pero Pero ano? Pero ewan ko anong mararamdaman ko pag nakakita ko ng Manoy ng Kano. Siyempre, sanay ako sa Pinoy, no? So ano bang malay ko kung mukhang cotton candy yung kay Shan? Maputi siya, tapos thunders pa. Malalaman natin pagdating niya. Pero anak, eto ang punto ko, ha? Ayan na Eto na! Si Shan ang sagot sa kahirapan natin. Ayusin mo lang yung pakikipagrelasyon mo sa kanya. At malay mo, ay hindi. Dapat ang trabahuhin mo,
Eh yung madala ka niya sa Amerika. Yung gumanda yung buhay mo. Kahit hindi na ako. Kasi alam ko namang hindi mo ako papabayaan. Ang importante, eh yung makarating ka sa Amerika. Yun ang pagsikapan mo. Naiintindihan mo. Dapat magustuhan ka ni Sean. Dapat mahumaling siya sa'yo. Eh teka, kailan ulit ang dating niya? Baka sa loob ng 2 linggo. Oh, sa loob ng 2 linggo, eh wala kang ibang gagawin kundi maghilod. Magpahid ng lotion para kuminis ka. At tanggalin mo lahat ng buhok mo sa kilikili, sa legs at dyan sa Nay naman seryoso talaga? Anak, ikaw lang ang pag-asa natin para umahon tayo sa hirap. Ayaw mo bang guminhawa ang buhay mo? Gusto. Oh, eh yun naman pala eh. Kaya wag ka na maarte. Subukan mo na lang mainlove ng totoo dyan kay Sean. Para kahit papano, eh hindi ka naman sukang-suka pag nakikita mo siya ng personal. Popoy at Bea, eto sa true lang ha. Nagagapuhan naman ako kay Sean. Siya yung tipo ng kanon na may itso. May kilig factor din kasing napaka-sweet naman talaga ng lolo mo. Marunong manligaw ng babae, marunong magpakilig, ganun. Pero factor kasi sa akin yung edad niya. I'm 24, si Sean 51. Sa pictures, hindi pa naman siya ganong kakulubot, pero may kulubot na. Gets? Ang mga kano kasi, mas madaling tumanda ang itsura kaysa sa ating mga Pinoy, sa totoo lang. Kaya, ewan ko, sinabi ko na lang sa sarili ko na, sige, antayin na lang natin yung time na dumating siya. Baka naman kasi iba yung dating niya in person. Baka maela ko kung sakali, di ba? Inabot ng 1 buwan bago makakuha ng flight si Sean papunta sa Pinas. Ang dami niya pa kasing inasikaso sa kanila bilang mawawala siya ng 1 buwan din. At ako naman, ginamit ko ang 1 buwan para palambutin ang puso ko kay Sean. Ginawa ko nga ang sinabi ni Mama. Hindi ako nagpaputi, pero nagpakinis ako. Wala akong pera pambili ng kung ano-anong beauty products, kaya homemade lahat ng gamit ko. Gata para sa buhok, tapos asukal lang sa bahay bilang pang body scrub, kalamansi sa kilikili at singit. Ang talagang ginastusan ko lang ay yung pagtanggal ng unwanted hair sa katawan. Siyempre, hindi naman pwedeng masukal na gubat ang sasalubong kay Sean pag nagkataon. Buti na lang at ang pinsang ko namang si Melvin ang inisponsoran ako ng Pampa Brazilian Wax para fresh and clean sa arrival ng aking AFAM lover. Ano na? Hindi ka pa ba tapos? Anong oras na, oh? Pabiyahe pa tayo, huy. Mahirap mo anak ng taxi. Diyos me. 4 p.m. pa naman yung arrival ni Sean, diba? Naku, rush hour pa. Baka hulas ka na pagdating natin doon. Ito na. Bakit ba ang bagal kumilos? Lalo ako pagpapawisan pag nagmadali ako. Pagpapawisin ka pa sa lagay na yan, te. Ang presko-presko ng suot mo. Backless na, naka-shorts ka pa. Teka, asan na ba yung heels na binili ko para sa'yo? Te, ito na lang flat susuot ko. Hindi ako tatagal sa heels na binili mo. Baka sumubsub pa ako kung san-san. Ano ba yan? Mahal-mahal pa naman ang bili ko doon. Oh, sorry daw Sige, antayin mo pag binigyan ako ng pera na Sean. Babayaran ko ginastos mo. Bruha to. Pero paano yan? Akala ko ba 6-footer si Sean? Kaya mo ba panindigin yung pagiging 5'1 mo? Pwede na yan. Hindi naman halata yun pag nasa kama na kami. Baka nga ako pa mas mataas sa kanya pag nagkataon. Oh! Anyway, hindi ka dyan. Saan na ba yung malita mo? Ay, ito. Hoy, ingatan mo yan ha. Hiniram ko lang sa katrabaho ko. Pwede, sige. Lista mo na rin sa i-reimburse mo sa akin. Ay talaga? O, balik ka na. Mabel! Mabel! Ha? Si nanay? O nay, bakit? Aalis na kayo? Oo, nay. Di ba halata? Balitaan mo ako kaagad, ha? I-text mo ako, tawagan mo ako. Oo, nay. Try ko. Siyempre, full force ang focus ko kay Sean, no? Oy, Melvin, Po, Chang? alam mo sang hotel sila magche-check-in, ha? Ay yes, Chang. Ako nga nag-book, diba? Basta sa Makati. Bakit nga ba sa Makati pa? Bakit hindi na lang malapit dito sa atin sa Nabotas? Chang, saan banda? May posh-posh na hotel ba dito? Wala naman, di ba? At least sa Makati, maraming AFAM doon. Magiging panatag si Sean. Nay, wala nang paliwanagan. Ito na, alis na kami. O, Shasha, o mag-ingat kayo. Bye, Nay.
Asa na kaya siya? Tama ba tong terminal na pinuntahan natin? Baka sa terminal 2. 3 nga, ang kulit eh. Ilang beses ko nang binasa yung screenshot na sinedisyan eh. Naiya Terminal 3, Terminal 3. Okay? Kapit ka lang dyan. Lalabas din yun. Alam mo naman dito sa Pinas, kahit hanggang sa air traffic pa rin. Kinakabahan ako, te. Ako rin no. Pero mas excited ako kasi sa kinakabahan. Excited ako magbakasyon eh. Mamasyal, mag-shopping. Oo, no? Pero ako magpapakahirap, no? Chartera. Ikaw kaya ang numero 1 makikinabang. Tsaka ano magpapakahirap? Magpapakasarap ka mo. Iyon na ang tatong ni Sean. Iyo pa ang... alam mo na yun. Balitaan mo ko pag dance ha. Pero mukha namang dance. Ayun na. May bagong batch na naglalabasan. Ay, teka. Itataas ko na yung banner. Ispatan mo na. Oo. Ayun! Melvs, ayun! Siya ba yun? Yung naka-blue na checkered na polo? Ay, ate! Apo, Diyos ko! Ito ko. Gaga. Ang pogi Ayun na mo siya. pala. Nakakaloka! Ikaw mo na dali. Go. Sure na siya yun, ha? Oo nga. Ay, teka. Bibidyohan ko pang FB. Go na. Oo na, teka. Ayusin mo lakad mo pang model, Gaga. Kinakabahan ako, teka, tatawagin ko. Sean! Sean, over here! It's me, May! Bel tanga. Bel pangalan mo. Ay, it's me, Belle! Belle! Hey there! Oh my God, ayan na, malapit na siya. Oo, alam ko. Nakabidyo ko. Belle! Hey there, beautiful. Hi! It's so good to finally see you. Me too, Sean, me too. Matutupad na rin sa wakas mga pangarap ko. Yayaman na rin kami. Come again, Belle? You were saying something? Oh, nothing, Sean. It was my heart. Talking to your heart. Oh, that's so sweet of you, baby girl. How can something so wrong feel so right all along? Catch me, I'm falling for you. How can time be so wrong for love to come along? Catch me. I'm falling for you. O ano? Okay ka na? Andiyan na lahat ng gamit? Mga kailangan mo? Oo, andito na. Alis ka na, go. Galingan mo ha? Giling kong giling. Sipagan mo. Oo na, alis na. Tawagan mo ko. Oo na nga, ang kulit. Tsupi na! Okay, Mai. Kaya mo to. You can do this. Pogi naman siya. Belle? Yes? Yes, Sean? What is it? Where's Melvin? Oh, he has things to do for work. I see. Is he gonna come back? Is he gonna spend the night with us? No, I mean, he wanted to, but I said no. Really? Why? Because, you know, it's our first time together. I want to have a quality time with you. Yeah? Yeah. So, how do you want to spend our alone time together? You know, I've been waiting for this for almost a year. I'm not going to waste time anymore. Yeah? Yes. Lie down on the bed, Sean. I will take care of the rest. You're 51 years old, right? Yes. I will make you 25 again. Popoy at Bea, eto ang honest review ko kay Sean. Mukha nang matanda ang katawan niya. May tiyan, hindi naman kalakihan, pero hindi siya macho. Sabihin na natin, kinailangan kong syumat ng isa, pampalakas ng loob, at dalawa pa para mag-init ako. Yes guys, effort kong effort. Sa umpisa, medyo struggle ang romansa, pero nung nakapag-warm up na, in fairness, marunong paggumalaw si Sean.
Kumbaga, may langis pa yung bisagra. Bala ko sanang ako ang trumabaho pero kusa na siyang nagsipag. Halatang first time niyang makatikim ng Asian snack. Nagstay ako sa hotel na yon nang walang uwian for 3 days. Tapos, umuwi ako sa amin sandali. Tapos, araw-araw ko nang pinupuntahan si Sean para ipasyal. Sa totoo lang, madaling gumaan ang loob ko kay Sean. Mabait naman kasi siya talaga. Hindi siya yung hayok o kamanyakan lang ang alam gaya ng naririnig kong ibang Asian baddies dyan. May sense siyang tao. Normal ang mga takbo na pag-uusap namin. Literal, para kaming magjowa na talaga. Pero syempre, Popoy at Bea, nakafocus lang ako sa isang bagay. Yon ay ang makuha ng tuluyan ang buong loob ni Sean. Para makuha ko rin ang buong kabuhayan showcase na inaasam ko. Real talk lang, kamorkada ha. Alam ko marami dyan ang magja-judge. Pero carry lang, go lang, judge lang ng judge. Hindi niyo naman ako pinapakain o mapapakain kahit kailan. Hindi naman ako magnanakaw. Pinaghihirapan ko rin naman kung ano man ang nakukuha ko kay Sean. Nagkataon lang talaga na the world is unfair. Hindi lahat ng magagandang opportunities bukas din para sa mga katulad kong gipit mula pinanganak hanggang tumanda. We all gotta hustle, you know. But this is my kind of hustle. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Scammer. Popoy at Bea, after kong ipasyal si Sean sa mga pangbentang lugar sa Maynila, saka ko na sinailstock na pumasyal sa mga beach dito sa Pinas. Sa totoo lang, maginip din naman yung part ng Amerika kung saan nakatira si Sean. Pero chinika ko sa kanya na mas magaganda ang beach dito sa atin. O wag ka, tinutulungan ko ang tourism industry natin. At syempre, una sa listahan ng pinagdalhan ko sa kanya ay ang the famous Boracay. Binook ko talaga yung pinakamagandang hotel. Kasi eto lang yung pagkakataon na may experience kong magstay sa isang mamahaling hotel. Pero syempre, bago kami tuluyang magbakasyon ni Sean, tinuruan ko muna siya ng isa sa pinakamagandang katangian ng isang Pinoy. Ang pakikisama. Hey, Belle, do you have the copy of our plane tickets to Boracay? Yes. I do, I have it. It's in my phone already. My new phone you gave me. Oh, good. Would you like to eat something? I could get us a nice room service. What you gonna like? Anything. Anything. It's up to you. Hold on. Are you okay? Is there something wrong? You don't look too happy. Yes. There is something wrong. Really? What is it? Tell me. Tell me what's wrong, baby. Kasi, because we're going on a vacation, right? We're going to Boracay, right? Yes, that's right. And it's going to be my first time there. My family and I always wanted to go there. Now that I'm going with you, I'm so happy. But I'm so sad too. Why, baby? Tell me. Because my family is also dreaming of going to Boracay. It's just sad that I get to experience it without them. Oh, is that what's bothering you? Yes. That's it? Nothing more? Nothing serious? Well, that is serious though. Oh, baby, come here. You should have told me right away. I was actually thinking of asking you to bring your family with us. I was just not sure if you would want that because I'm not even sure if you want your family to see me or something, so I was holding back. What? No. Of course, I want my family to meet you. It is me that is not sure if you want to meet my family. What?
Are you kidding me? Baby, of course I want to meet your family. I told you that the moment I got here, remember? I asked about your mother and your siblings and you always say soon or later. Ay, really? Yeah. Ganon? Okay, maybe I was just shy, you know? We're still in the early age of our relationship. Exactly. That's why I don't ask about your family that often. Well, baby, now is different. I think now is the perfect time for you to meet my family. And I think it will be perfect if you let them join us when we go to Boracay, you know? Yeah, sure. I totally agree with you. But can we still get them tickets? I mean, today's our flight and the hotel. I think we can still find them a nice hotel there, right? It's not peak season like you said. Yeah. I can fix everything. But are you sure you're ready to meet my family? More than anything, baby. Okay, I will book everything now. It will be my mother, my 2 brothers, and my cousin Melvs. Is that okay? Bring whoever you want to bring. Really, baby? Yes, really. Oh, come here. Give me a hug. Here, take my card. Do whatever you need to do. Okay, baby. I'll get us some coffee and pastries, all right? All right. Be right back. I love you, baby. I'll love you more. Yes! Matawagan nga si Mama. Naku, matutuwa yun for sure. My God! Makakapunta na kaming lahat sa Boracay! Hello? Hello, Nay? Aray ko naman, punyemas ka. Ang lakas ng boses mo. O, ano ba yon? Ay, naku, Nay! You are so not gonna believe ang good news ko sa'yo. Ano yon? Pinag-shopping ka ba ulit ni Shan? Binigyan ka ba ng pang-grocery? Nay, makinig ka. Oh, Matutupad na ang isa sa mga pinapangarap natin. alin dun, anak? Ang dami nun eh. Nay! Sasama kayo sa amin sa Boracay! Wait, hindi nga. Ay, naku! Oo nga! Sa akin yung Kardashian, ibubook ko na kayo ng ticket sa hotel, kaya mag-impake ka, Nay. At huwag kang mag-alala, Nay. Kahit sa Boracay na kita ibibili ng bikini mo. Kaya mag-impake ka na. Antayin mo ulit yung tawag ko. Kung hindi ko kayo mabook ng flight ngayong araw, malamang sa malamang bukas na yan, okay? Ikaw, sina Potpot at Chito. Tsaka andyan ba si Melvs? Sabihin mo na rin na mag-emergency leave sa trabaho. Sige, anak ha. Akong bahala sa kanila. Tawagan mo ko kaagad, anak ha. Yes, Nay! Naku, maraming salamat sa Diyos. Sige na, Nay. Maghahanap na ako ng flight. Love you, anak. Love you, Nay! Naku naman, anak. Ang sosyal naman ng hotel na pinag-i-stayan nyo ni Shan. Mahal dito, ano? Siyempre naman, Nay, no? Papabayaan ko ba kayong sa M&M hotel lang mapunta? Magkano rito, anak? Yung kwarto naming nasa mga 12K isang gabi. Ang mahal naman nun, anak. Talaga? Deserve kayo, Nay, no? Bonggang serbisyo binibigay ko kay Shan. Nga pala, Nay, ready ka na makilala si Shan? Huwag kang atat na ya, kalmahan mo lang. Huwag masyadong pag-give. Kilala kita. Oo naman. Alam ko naman yan. O, ayan na siya. Umayos ka na, Nay. Oo na. Baby! Baby, over here! Hi. Good afternoon. Are you Belle's mother? Yup. Mother, this is Shan. Shan, this is my mother, Anita. Uy, hello. Wow. It's so great to finally meet you. Now I know where Belle got her looks. Both of you look stunning. Oh, why, thank you. So kind. Where are your brothers? They are in their hotel, too busy swimming in the pool. We'll meet them at lunchtime later. All right. Kids will be kids. So, baby, my mother and I have a small, tiny, little problem. Okay. She doesn't have a bath suit, a swimsuit, you know. It's been too long since the last time she went to the beach. So, I will take her to the mall to look for something to wear. We'll find something affordable, okay? Oh, all right. Well, I'd like to join you ladies, but it's a girl thing. So, how about you just take my card here? Oh, why?
go get your mother whatever she needs. Oh, really? Of course, baby. I know you love your mother, and she worked hard to raise you well. It's the least we could do for her. Oh, I love you, baby. I love you too. Now go. Have fun. Go crazy. And then, Mrs. Anita, we'll chat later, all right? Alright. Huli ka na, Nay. Shopping time na to. Popoy at Bea, life was very, very good nung dumating sa Pinas si Sean. Aaminin ko, para akong nawala sa sarili ko. Para akong ibang tao. Yung hiya ko nung una, napalitan ng kapal ng mukha. Nagpakasasa talaga ako sa datong ni Sean. Pero hello, siya rin naman kasi tong offer sa akin ng kung ano-ano. At bilang ang dami-dami kong hindi naranasan sa buhay, hindi na ako nag-inarte pa. Go lang ng go, tanggap lang ng tanggap, bili lang ng bili. Mukha naman kasing well-prepared itong si Sean. Walang kurap din naman kasi siyang kumaskas ng credit card niya. Tsaka naisip ko kasi na baka ngayon lang to. Habang nandito pa sa Pinas si Sean. Baka pagbalik niya sa Amerika, putulin na niya ang ugnayan namin. Or better yet, baka mamaya ako ang magbago ng isip. I don't know. You know? Sarap ng tulog ni Sean. Sana all. Di talaga pwede sa akin uminom ng kape. Isang tasa lang, parang gising ako buong linggo. Anyway, online shopping na lang ako. Sakto, may sale. Alin kaya dito sa mga bagang pwede kong bilhin? Mamahal naman ang mga to. Ang liliit pero presyo na ng renta sa bahay. Huwag na nga lang bag. Relo na lang papabili ko kay Sean kasi total wala naman akong relo. Mag-couple watch kaya kami. Ay, oo, tama. Para pumayag siya agad. Teka, hanap ako. May tumatawag kay Sean sa messenger. Gigisingin ko ba siya? Sino kaya to? Daniel yung pangalan. Teka, anak niya ata to. Gisingin ko nga. Sean? Sean? Baby, wake up. Wake up. Daniel is calling. What? I said, Daniel is calling. Oh, shoot. I gotta take that call. I'll be back. Lo, bakit kailangan magpunta pa sa veranda? Sasagutin lang yung tawag eh. Teka nga, pakinggan ko nga, baka may tinatago sa akin tong Sean na to. Look, son, I told you. I can't send the money yet. I'm still in the Philippines and there's no way I can wire you the money you need. My account can't make transactions overseas. Well, can't you just tell them to wait a little longer? I'll be home in a couple of days. I can't do that. Look, Daniel, I know it's been hard. You're not the only one having a hard time here. I'm trying my best to come up with the money you need. No, I'm not selling my farm. That's your mother's. Are you serious? Teka, bakit humingi pa rin ng pera yung Daniel kay Sean? Matanda na yun ah. Kala ko pag 16 or 18 years old, independent na mga bata dun. You know what? Let's talk when I get back. No, Daniel. You're not gonna die. Yes, I will pay for everything. I don't know. I'll sell whatever I need to sell, but I'm not selling the farm. Sean? Baby? Yes, baby? What are you doing out here? Let's go back inside. Are you okay? Yeah, I'm okay. No, you're not okay. I heard you. You were talking to Daniel. He's your son, right? Yeah? What is the matter? That's nothing. No, tell me the truth, okay? What is the problem?
Don't lie to your baby. I can see it. You can't lie to me, okay? Okay. All right. So? Well, let's just say I have a lot of things to face when I get back home. Trouble? More like responsibilities. Responsibilities? What kind of responsibilities? Are you married? Do you still have wife and kids at your home? No, of course not. I told you I lost my wife many years back. Then what responsibilities? It's my son, Daniel. He has cancer in the blood. Oh, He's been getting treatments, and I got him a nurse at home as well. His wife left him last year, and he got no money. He can't make a living because of his illness. and then? His hospital bills came out, and it's just ridiculous. And I haven't paid for 2 months. Why? Why you have not paid in 2 months? Well, let's just say I still have pending transactions to sort out. Money is coming in, but I can't just let it out. I gotta divide it properly between the farm expenses, Daniel's medical bills, my daily expenses, and whatever bills I gotta pay at home. Wait, but you're here, you spend so much money coming here. Well, I just thought I needed a vacation. I haven't been on one since my wife died. I was just constantly working on the farm without taking any breaks. So, when I met you, you were like a breath of fresh air. You were like the rest that I badly needed. Oh, but how about the money? Where did you get the money? Oh, I saved up a little, and then the rest is on my card. I'll eventually pay it in the next couple of months. Just a little grinding on the farm, and I'm good. If worst comes to worst, I might sell a horse or two, or maybe a cow, I don't know. Hey, you okay? Why aren't you talking? Your son is sick. Yeah. At first, the doctor said he's got a year to live, but 2 years later, he's still alive. I mean, he could barely walk, but he's still alive. That poor boy. He had a wife, 5 years together. Left him last year. She said it was too hard for her. I mean, she's stupid for leaving my son like that, but she's not wrong. Caring for a sick person is pretty hard, physically, mentally, and for me, financially. You might be wondering, I have a sick son, a struggling farm, and yet, what the hell am I doing here, enjoying my life like it's perfect? Honestly, I'm not sure myself. It's been tough. I probably thought, I just needed a break. I needed to catch my breath. I needed to live, I also have a life, and I've been neglecting it since my wife died. I just gambled going here, but I guess I made the right decision. You made the right decision? Coming here. Because being with you was just amazing. You gave meaning to my life again. You made me so happy. From the moment I met you until now, you made me realize that there's more to life. That I'm not just living to die. You made me see life again. So, thank you, Belle. Thank you for coming to my life. You're the best decision I've ever made. Ever. Popoy at Bea, aaminin ko na shooketh ako. Una sa lahat, in-expect ko kasing yayamanin si Sean. Retired na eh. Nakalimutan ko ano exactly naging trabaho niya. In-explain niya yon pero not listening ako. Wala kasi akong care nung time na yon. Pero nung malaman kong ordinaryong mamamayan lang siya, may farm, oo, pero hindi hacienda levels. May pera, pero may mga utang din. At ang pinakamasaklap, may anak pang may sakit na siya ang tumutustos ng medical bills. Medyo nasampal ako ng very, very slight.
Kasi ito palang taong hinuhut-hutan ko, katulad ko rin na may mga kinakaharap na pagsubok sa buhay. Sige na, nakonsensya na ako. Kasi sa totoo lang, kung mai-scam man ako ng tao, doon na sa taong nagtatapon ng pera. Para walang cargo de konsensya kung magkanda lintik-lintik ang lahat. Pero kung yung mga ganitong katulad ni Sean na nagsisikap din sa buhay at may puso at yung taong tunay ang tingin sa akin at hindi laruan lang, parang hindi masaya sa konsensya. Matapos nga ang ilang araw ay lumipad na si Sean pabalik sa Tate. Tuloy pa rin kami sa pag-chat. Consistent naman ako kahit papaano, pero low-key, nagpaplano na ako ng susunod kong gagawin. O, Teo, kape mo. Salamat. Ano na? Parang ilang araw ka nang wala sa sarili mo. Wala naman. Parang hindi na ako natutuwa. Natutuwasan? Sa mga nangyayari. Nangyayari saan? Kay Sean ba? Bakit? Pinapadalan ka pa rin naman ng allowance ng lolo mo, ha? Yun na nga eh. O, anong problema mo, te? Ayoko na, Melvs. Gagato, ngayon ka pa umayaw? Wala naman dito sa Pinas. Effortless na nga rin pakikipaglandian sa kanya sa chat, eh. Tapos ngayon ko pagkaganyan-ganyan. Kasi Ano? kasi nakokonsensya na ako eh. Nakukonsensya saan? Melvs, sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Hindi naman mayaman si Sean. Sakto-saktuhan lang. Di ano ka ba? Yung sakto-saktuhan sa States, yayamanin na dito sa atin, haler. Oo, pero ano kasi eh. May! Nako, May! Hala, si Chang, nanalo yata sa loto. Nak! Maybell! O Nay, ano? Nak, may nakita na akong apartment na pwede nating lipatan. 15,000 lang, pero 2 kwarto na at may pag-gate pa. Isang sakay lang mula rito. Teka, nagpadala na ba ulit si Sean, ha? Baka pwede ng pang-deposit. Nay, bakit ka naghahanap ng malilipatang apartment? Anong bakit? Napag-usapan na natin nung nakaraan, di ba? Ikaw nga tong nagsabi sa akin pwede na tayo mag-level up. Sabi mo maghanap na ako eh. At saka anak, mukhang dapat naman talaga. Pakiramdam ko nga magtutuloy-tuloy na kayo niyang si Sean na yan eh. Nako anak, sinasabi ko sa'yo, nararamdaman ko na konting tumbling na lang, yayayain ka nang magpakasal niyang si Sean. Ano? Oh, bakit ka ganyan makareact? Bakit? Mali ba ako? Nako nak ha, kilala ko na yung kanuna yan. Madaling ma-inlove yung mga yan. Pag na-inlove yan, nagyayaya ka agad magpakasal. Minamani-mani lang nila yung kasal, ano? At chichirya lang sa kanila yung diborsyo. Kaya anak, ang gawin natin, pag niyaya ka ni siya magpakasal, go, go, go! Para makapunta ka na ng Amerika at maging taga dun ka na. Pag naghiwalay kayo, di mas mainam. Makakahanap ka na ng kaedad mo na mayaman pa rin, ha? Pero bago kayo maghiwalay ni Sean, ipetisyon mo muna ako, ha? Dalhin mo naman ako sa Amerika, na! Nay, napakalayo naman na ata ang narating ng imahinasyon nyo. Ano ka mo? Ang mabuti pa, kalimutan mo na lahat ng... Ay, Chang, naku, Chang, di ba may booking ka? Ha? Di ba may money pwede ka kay Kapitana? Hala, naku, oo nga pala. Naku, Melvin, ha? Iabot mo sa akin yung pang manicure ko. Dali! Ay, ito po. Oh, bye, Chang. Gagato? Aray! Nangihila ka ng buhok? Ano sasabihin mo sa nanay mo dapat, ha? Kalimutan yung mga pangarap niya, ganun? O bakit hindi? Hoy, mag-isip-isip ka nga muna. Padalos-dalos ka eh. Laki na ng hirap mo sa siya na yan, tapos aayawan mo lang. Pero Melvs, hindi na kaya ng loob ko eh. Napakabait ng tao tapos gagamitin ko lang. Ano palang nangyari doon sa pagpapractice mo na ma-inlove kay Sean, Walay? Meron naman. Like ko naman siya. Pero hindi pa in love. At ewan ko kung uusbong pa. Pero nung nalaman ko yung kwento ng buhay niya, parang ayoko na. Naku, Maybell. Sa panahon ngayon, hanggat may masisip-sip, sip-sipin mo, higupin mo. Hindi naman libre lahat eh. May makukuha rin naman sa'yo si Sean. Hindi na usang konsensya ngayon. Makonsensya ka pag nagutom ang nanay mo at ang mga kapatid mo at wala kang mapakain.
I did today? Nothing too special? Same old, same old? How's Daniel? Daniel is Daniel. Yeah, he's all right. Got through another round of treatment. He's resting. Are you all right? Are you all right? Yeah. Well, are you tired? Do you want to take a nap? I can call later. No, it's okay. I have so many thoughts running through my head right now. Yeah? Like what? What kind of thoughts? About us. Oh, boy. Sean, Yes, baby? I think we should take a little breather. Uh-huh. May I know why? Because I think I'm not contributing anything to your life. I can't do anything for you. Baby, just be with me. And that's more than enough. No, Sean, it's not enough. First of all, I think you should stop sending money and gifts to me. Stop that. No more of that. Why? Because it's too much. I bet you still haven't paid everything you swipe with your credit card, so stop spending money. Just pay everything you need to pay there. Pay your bills, pay the caregiver you got for Daniel, and pay Daniel's medical fee. Baby, I'm already doing all those things. You think I don't? I think you should lessen your unnecessary expenditure. And that is me. You're not an expenditure. What the hell are you talking about? Let alone unnecessary. What's going on with you? A lot, Sean, a lot. And I also need to lessen my unnecessary burdens. Excuse me? Did you just call me an unnecessary burden? Yes, because I don't want to take advantage of you anymore. Take advantage of me? How? Your kindness, I don't deserve it. What are you talking about, baby? Stop calling me baby, we're breaking up. Now we're breaking up? I thought we were just going to take a little breather. Yeah, it also means breaking up. No, it doesn't. Basta, I want to break up. Okay, I get it. But you have to give me a reason. A valid reason why you're leaving me. Because Because what? because I don't love you, okay? You don't love me? I mean, I don't love you anymore, okay? Anymore. Why? What did I do? You're too kind. But I don't know if you're too kind or just too stupid. What the hell? Basta po niya, mas mag-break na tayo. Ayoko nang lokohin ka. Hindi na kaya ng konsensya ko. Ikaw naman kasi ang tanga-tanga mo. Halata namang pera lang habol ko sa'yo. Give ka naman ng give. Kala mo kung sino kang mayaman, marami ka rin naman palang pinagkakautangan. Ayoko na, okay? Magkanya-kanya na tayo. Matanda ka na. Kaya mo na sarili mo. Bye! Ay, iba rin. Magaling na bata. Sinunod pa rin ang konsensya. Ay, nako te. Alam mo, hindi ko sure kung agree ba ako sa ginawa mo or what. Huwag kang magulo. Pero ang bilis mo namang kumilos, te. Kanina lang natin pinag-uusapan tapos ngayon ina-actionan mo na. Ewan, basta ayoko na. Ay, nako te. Sigurado ka ba sa ginawa mo? Sinunggal mo kasi yung kaisa-isang biyaya ng Diyos sa iyo eh. Anong biyaya ng Diyos pinagsasabi mo dyan? Tingin mo sa pangloloko ko, bibiyayaan pa ako ng Diyos? Baka nga makarma pa ako eh. So ano, gusto mong manatiling Majira Pay? Magtatrabaho na lang ako. At ano, babalik ka sa pagiging bantay ng computer shop. Naku, pinapaalala ko lang sa'yo, Maybel. Magpapasok ka na. Mag-aaral na ulit dapat yung mga kapatid mo. Dapat yun ay kung nakapag-ipon ka ng pambili ng uniform at mga gamit, ng mga libro. Diyos me, yung mga libro. 2 set yun pambaon pa nila at saka Teka nga. Ano bang gusto mong palabasin? Mali ako sa ginawa ko? Ito naman, hindi naman sa mali. Sinasabi ko lang yung magiging epekto pag pinakawalan mo yung AFAM. Melvin, kung alam mo lang, hindi naman ganun kayaman si Sean. Kahit siya nagsisikap din, at saka alam mo ba, yung anak niya may sakit. May nakakamatay na sakit at siya pa rin ang nag-aalaga. Tapos gusto mo agawan ko pa yung anak niya? Ayoko. Hindi kaya ng loob ko, Melvs. Ay, nako. Ikaw ang bahala. Hanap na lang tayo ng ibang AFAM. Gusto mo? Mabuti pa. Kaya lang, balik na naman tayo sa umpisa niyan. Ito nga si Sean, napakatagal natin tinanabaho bago mag-getching. Tsaka the competition is very
tight. Tingin mo tayo lang yung nangingisda sa dagat? Balita ko nga yung anak ng kapitbahay natin may jowa ding afam, yung giterang yun. Bahala na, basta ayoko ng... Ay, iba na lang, wag na siya, Sean. Yun na yung huling beses nakakausapin ko siya, tapos wala na. Mabel, anong nangyari? Ay, Chang, teka, relax ka lang ha. Ito kasing si Mabel, medyo, teka, paano ko masasabihin yun? Ikaw na nga, Mabel. Total, ikaw na gumawa ng gulo. Wala na, kalimutan mo na siya, Sean, nakipag-break na ako. Masyado na tayong maraming nakuha sa kanya, tama na. Baka maubos na yung tao. At saka may anak kasi siyang... Napakatanga mong bubita ka! Bakit ka nakipag-iwalay kay Sean, ha? Anong dinadrama-drama mo dyan? Na hindi mo ba nagigets? Parang tayo yung nagtitake advantage sa isang taong hindi naman deserve maabuso. May mga sariling problema siya, Sean. Paano pag naubos na yung pera niya? Anong gagawin natin? Saka mo layasan pag nagkaganon. Hindi yung kung kailan hitik ka sa bunga, aayaw ka na. Hindi mo ginagamit yung utak mo eh. Andyan na yung grasya sa harap mo. Boba! Balikan mo si Sean, ha? At tigil-tigilan mo yung kaartehan mong yan. Gusto mong magbalik sa sagad sa hirap? Hindi ka ba naawa sa mga kapatid mo? Ha? Sa akin? Ayoko na nga. Ayoko na. Kung gusto mo ikaw na lang lumandi kay Sean, total halos magkaedad naman kayo. Aba, kung pwede lang eh. Kung ako na lang sana yung pinakausap mo kay Sean, di sana ngayon pa lang nasa Amerika na ako. At nasa magandang tahanan na kayo. Ang hina mo kasi masyado eh. Ang bagal-bagal mong kumilos. Ano ngayon kung may pinagdadaanan si Sean? Lahat naman tayo may pinagdadaanan na. Pero mas nakakangat pa rin siya. Mas may pera pa rin siya. Mas mayaman pa rin siya di hamak sa kahit sino sa atin sa lugar na to. At saka, kung magsalita ka, kala mo naman hindi ka nasulit ni Sean? Oo, hinuhut-hutan mo siya. Pero siya naman ang ninanamnam ang pagiging bata mo. Buwiin mo lahat ng pinagpaguran mo sa kanya. Mga serbisyong ginawa mo sa loob at labas ng kwarto. Maging mautak ka nga. Huwag kang bubita. Popoy at Bea, eto ka na nga. Tuloy pa rin ang pakikipag-chat ko kay Sean hanggang sa tumama yung pandemic. At nakakaloka ang lolo kasi na-inlove na yata sa pinaypay. Ayaw pa rin akong tantanan. Consistent as ever pa rin. Tapos eto na nga, at nagbabalak na namang gumora dito. Pero eto ang real status ko, Popoy at Bea ha. Walang halong biro. Medyo nagiging crush ko na si Sean. I mean, yung kilig ko sa kanya, kilig na parang pa-fall na. I'm not saying na, oh my God, in love na ako sa kanya. Pero baka magtuloy-tuloy sa ganun kapag hindi ko pa tinigil ang ugnayan namin. Pero pwede ba ako magpaka-honest, Popoy at Bea? Nakakonsensya na ako sa true lang. Parang gusto ko nang protektahan si Sean laban sa sarili ko at lalong-lalo na sa nanay ko. Parang gusto kong sabihin kay nanay na nakipag-break na ako pero ang totoo, tuloy lang ang chika. Para lang hindi na hingi ng pera ang nanay ko kay Sean. Parang gusto ko na lang solohin si Sean. May pera man o wala. Feeling ko kasi nadedemonyo ako kapag kausap ko ang nanay ko at yung traninela kong pinsan na si Melvs. I wanna see for myself kung hanggang saan ang mararating namin ni Sean kapag pure feelings lang ang involved. At kung sakaling mang magtuloy-tuloy kami sa kasalan, ako na lang ang pupuntang tate. Hindi ko na idadamay ang nanay ko o mga kapatid ko. Tutulungan ko na lang sila pero hindi para bitbitin ko pa para maging cargo din ni Sean pag nagkataon. Anyway, what do you think? Ako kasi gulong-gulo pa. Pero habang I can't make up my mind, tuloy lang ang ligaya. So, hanggang dito na lang muna ang chika ko, Popoy at Bea. Thank you sa time and everything. Sana huwag kayong mawala kahit anong mangyari. We love you. From Navotas with Love, Mabel. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Scammer. Magandang dilag, puso ko yung nabihag.
Mga kapamilya, oras na natin 16 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon at yan na nga po ang kinalabasan ng kwentong ito, Dear MOR Scammer. Gusto ko munang bago ko magsalita rito, Bea, gusto ko munang palakpakan si Mabel. Diba? Gusto muna natin palakpakan dahil nakonsensya. Yun eh. Nakonsensya pa rin. Oo. 'Di ba? Ibig sabihin, merong mas pinahalagahan niya, Bea. Yung kabutihang loob na meron siya, 'di ba? Kumbaga ang intensyon nung una is mag-take advantage, which is yun naman talaga yung ginawa niya. I mean, it's really part of the plan. 'Di ba? Nung nag-uusap sila ni Melvs at itong si Belle. Ayan, pero 'di ba kapag ka nga naman nandun ka na sa sitwasyon na alam mo na ang katotohanan, ano nga ba rin ang estado sa buhay ng taong nagti-take advantage ka, totoong emosyon yung ibinibigay sa iyo. 'Di ba? Okay lang sana sa akin ha. I'm not trying to justify yung mga babae o yung mga lalaki na katulad ni Belle na na gumagamit ng kanilang katawan, ng kanilang ganda para makapanghutot ng pera. Pero I mean, ito kasi totoo yung emosyon, pero yung iba kasi, Bea, yung serbisyo mo, yung katawan mo, sige, babayaran ko. I'm not saying that it's right. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na tama lang yung gawain yung yan. Ayan, pero ang rito, maggamitan tayo. 'Di ba meron kasing deal na gano'n na malinaw. Gusto ko yung katawan mo, gusto ko yung serbisyo mo, gusto kong samahan mo, escort service. Yan, yung mga ganyan. Gusto kong samahan mo ko sa ganito, ikaw ang sasabihin kong girlfriend ko, babayaran kita sa kung ano man yung pwede mangyari at pumapayag ka, well then, okay. Ayan, pero ito, this is something genuine kasi. 'Di ba? Sean is dealing with something genuine. Lalo na yung kanyang pakiramdam. Pero imo para isakripisyo na alalayan sana yung anak niya, 'di ba? At yung struggling farm niya sa States, syempre hindi madali yun. You must really be something or someone who inspires Sean para sabihin na natin makalimutan niya yung mga responsibilidad niyang yun para mapasaya ka talaga ng totoo. Pero bago ka rin magkomento, Bea, pakisabi nga muna ulit ang pangalan ni Sean Connery ng mga 5 beses. Yung artistang si Sir Sean Connery. Sean Connery, Sean Connery, Sean Connery, Sean Connery. Yeah. Yan. Ang isa yan sa mga James Bond actors, si Sean, the late Sir Sean Connery. At saka, Popoy, alam mo, totoo yung sinabi mo na sino ba naman kasing hindi makokonsensya na itong si Sean, gumora dito, hindi lang para sa landian ng bonggang-bongga, kundi ang hanap niya talaga ay tunay na pag-ibig. Kasi nga, namatay na yung asawa niya at sa kanya na rin ang galing na all his life, wala naman siyang ibang ginawa, kundi trabaho, sa farm, alaga ng anak niyang may sakit. So, alam mo yun, nagpunta siya dito para magpahinga, para i-enjoy yung life. Tapos, biglang malalaman mo, ginagamit ka lang pala para sa pera. So, naintindihan natin yung konsensyang naramdaman ni Mabel. Kasi nga naman, Popoy, hindi naman siya yung nag-initiate na maggagaganyan. 'Di ba? So nakikita ko kasi parang na-impluwensyahan, nabuyo, naturuan, Totoo naman. itong gawin natin para magkapera tayo and everything. At syempre, madaling mabulag doon kasi enjoy nga naman gumastos, makapagbakasyon, 'di ba? So nawala sa sarili for a while si Mabel, pero buti na nga lang sa dulo, lumabas pa rin kahit papaano yung tunay niyang ugali. At alam mo, Popoy, ito yung ganitong klaseng mga pangyayari, yung example na nasi-stereotype kasi natin na pagka-afam, agad-agad yayamanin. Well, nagkataon lang kasi mga kamorkada na yung palitan kasi ng peso. Sad-sad kasi tayo, diba? So, kapag yung pera nila, dinala nyo dito, ay talagang bongga. Pero alam mo yun, pag yung pera nila, ang ginamit mo doon, sakto-saktuhan lang. Saktuhan lang. Parang tayo rin yun. Nangungutang din yung mga yan. Diba? Oo, nagkataon lang talaga ng ilang ba? 5
5 times yung pera nila pag dinala mo dito. Kaya mukha silang 50, mayaman. 50 plus pesos. 50 plus. 56 Oo, yung, times ano, diba? 56. Oh. 56. O yun. So, alam Ibig mo sabihin, yun, mas malayo yung mararating pagka nandito mararating sila sa nung- Pilipinas. correct. Kaya nagmumukha tuloy Mm. silang yayamanin. At saka, Popoy, ano din na aminin mo, hindi lang si Maybe lang ganyan, ang daming ganyan. Yung sinasabi nila na, di ba, pag pumunta ka daw sa airport at may nakita ka, AFAM, tapos sumalubong, Pinay, ano yung joke-joke doon na isa na naman pong buhay ang umangat. ngayong araw na to. Isa na Diba, naman may buhay ang nahango sa kahirapan. Ganun joke. Kasi nga, nagkaroon ng ganung joke, ng ganung meme, kasi aminin natin. Merong mga genuine na magjowa talaga na walang halong pera-pera lang. Pero madami talaga yung mga Pinay na nagjowa para alam mo yun, umangat-angat sa buhay. Nang alam mo yun, hindi mo na kailangan magtrabaho. Yung pakakasalan ka, gora sa Amerika, green card agad, di ba? America Actually, hindi lang agad. hindi lang naman sa Amerika, Bea, 'di ba? Meron din sa Dami. Japan. Ayan, sa Japan. Oo, sa Japan. Oh, hindi pa nga marunong mag-Nihongo yung mga Pilipina pero nasa Japan. Ang biruan din naman diyan noong panahon ng Hapon, nandiyan ang mga Hapon, magtago na kayo. 'Di ba? Nung panahon ng giyera. Ayan, pero nung natapos ang giyera at maunlad na ulit ang Japan kumpara sa Pilipinas, naku, nandiyan ang mga Hapon, anak, magsilabas kayo. Ganun. Makita kayo, maispatan. Alam mo, sa totoo lang, nakakatawa, pero nakakalungkot kasi meron na tayong hindi ko sure kung tayo lang ba ang Pinoy may ganitong image na Hindi lang naman tayo. karamihan, magjojowa ka ng ng puti, ng AFAM or kung ano mang lahi. Tapos, hindi lang ikaw ang jowa, sabi nga nung isang nag-comment, hindi lang ikaw yung jowa, hindi lang ikaw pakakasalan. Damay buong pamilya mo. Ganon ang tingin ng mga Totoo. AFAM sa atin, ng mga international camerot sa atin na alam mo pag may Pilipina kang jowa o asawa, you have to really splurge, and not just to your jowa, to your Pinay jowa, but to the entire family. Kasi ganun daw tayo. And Kasi kailangan, alam mo, kasi, no, ang very close ang family ties natin dito sa Pilipinas. Di ba katulad niyan? Di ba sino ba naman si Melvs kanina, yung kaibigan, para isama pa ron? Di ba? Diba? Siya lang naman yung sabihin na nating pinsan, di ba, yung mga kapatid, yung mga I mean, ewan ko ba sa atin dito sa Pilipinas, ba't ganun? Actually, hindi naman lahat, Bea. Hindi naman lahat. Pero karaniwan nakikita natin, nagtitake advantage ba sila, hindi natin alam. Hindi naman sa hinuhusgahan natin. Pero, di ba, as much as possible, di ba, kung magjojowa kayo, katulad yan, yung sa mga online dating app, and then, ng mga AFAM, tapos magkikita kayo dito sa Pilipinas, pwede bang yung act naturally. 'Di ba? Kung papaano napakataas ng standards nyo kapag ka Pilipino o nanliligaw sa inyo, sana wag nyo namang ibaba ang standards ninyo dahil sa Inglesero or French or Briton or Hapon yung nanliligaw sa inyo. Kasi kapag ka Pilipino nanligaw sa inyo, taon ang inaabot, ni hindi ka mabiro, ni hindi ka ilang beses ka na inakyat panaog sa bahay, hindi mo sinagot. Pero ito, alam mo, ang dami ko may mga nakita akong ganyan, Di ba, yung nagpapakasal na, hindi mo naman nakita nagka-jowa na yung pala, ikakasal na sa susunod na buwan. Doon sa kararating lang na Hapon na parang ngayon lang sila nagde-date, yung mga ganyan sa mga Amerikano. I don't know. Siguro, magkaiba. Pero bottom line is, natutuwa ako sa katulad ni Bel. Yes, kailangan nila ng pera. Kasi ginawa naman yan ni Bel para nga kumita ng pera. Di ba? Landi-landian, gamitan. Di ba? Meron kasi yata, Bea, yung mag-chat ka lang, and then nagpapadala sila kahit papano. Sabi nga natin kanina, yung pera sa ibang bansa, lalo na sa mas maunlad na bansa sa atin, times, kung ilan sa atin daw parang 57. Napaka-technical nung iba natin mga nagko-comment dito. 57.1 something. Oo. 174. Per dollar daw ang palitan. Biruin nyo. Di ba, $1 ang padadala sa'yo. Paano kung $50? Times 57
174 pesos sa palitan ngayon. Binigyan mo pa ako Di ba? ng, teka, Di ba maganda 50 yun? I mean, times 57.174. 2.8 na agad yun. 2.8 din. Ano ang mararating ng 2,800 Bea sa ngayon? Diyos Kanina ko. yung pinag-uusapan natin, gasul. Magkano ang gasul? Almost 1,000. Magkano ang bigas? Malayo pa rin sa 20. Magkano ang baboy? Ang kilo ng baboy. Kilo, daan-daan na Oh. yan. Diba? Di ba? Marami. Malayo ang mararating nung 2.8. Kaya yung iba chinatsaga, nagchat-chat, chinojowa online. Ayan, yun yung intensyon ni kanina ni Belle, 'di ba? Just to make ends meet. 'Di ba? Habang nagtatrabaho lang rin siya rito, kaso mo nga, 'di ba, na fall din sa kanya talaga si Sean. Ayan na totoo naman yung feelings, tapos I mean, ako natutuwa dahil talagang may pag-asa pa ang humanity sa mga katulad ni Belle. Kumbaga, sabihin na nating ang harsh nung intention niya sa isang tao. Pero alam mo yung pinakinggan niya pa rin na, teka, mabait naman kasi talaga siya. Parang gusto pang tulungan ni Belle, actually, itong si Sean. Pero siguro ngayon, mas maganda na, I mean, gamitin niya pa rin na kung magpapadala, pero pamenos mo na. Di ba kung pinapadalahan ka siguro ng $100 a month, sabi mo, just make it 50. Just make it yung alam mo yon, parang para lang sa mag-aaral yung mga kapatid ko. I mean, pwede pa para siguro. sa'yo, tuloy lang. Ituloy lang yung pakikipag-chat. Kasi sa dulo, sinabi naman ni Mabel na, alam nyo, kung susunggalin naman yung usapang pera-pera, parang pwede naman kami magkainlaban na genuine inlaban nito ni Sean. Kaya lang ang inaalala niya, hindi kasi doon matatapos sa genuine inlaban, lalo na kung yung nanay niya atribida. Yung nanay niya talaga nangunguna na kailangan makapunta ka ng Amerika tapos petition mo ko, mga ganyan levelings. May future plans na si nanay na medyo plans na. nanay kung makapag-future plans, kala mo magtatagal pa. Joke lang po, Nay. Pero alam mo, ako hindi naman sa sinusuportahan natin yung mangganyan kayo ng mga afam for the money. Pero feeling ko okay din naman yung tactic ang gagawin ni Belle na ichichika niya sa nanay niya, wala na sila ni Sean. Pero alam mo yun, tuloy lang niyang pakisamahan si Sean, Actually, lalo na yes. parang kailangan ni Sean ng kausap na yon. Tapos kung paano man mag-flourish, sarilihin na lang muna niya, silang dalawa lang ni Sean, wag na niyang isama yung nanay niya. Pero tsaka si Melvs. Si Melvs, isa pa yan, baklitag yan. Tapos, tama rin naman na, alam mo yon, wag na niyang buhatin lahat-lahat yung buong pamilya. Tulungan niya hanggang saan niya makakaya, pero hindi para ipasa pa yung lahat ng responsibilidad kay Sean. Kung Belle, kung totoo yung nararamdaman mo para kay Sean, yung gaya yung sinabi mo na parang nagkakagusto ka na, kung totoo man yan, sige, suportahan ka namin. Pero kung, alam mo yon, kung hindi mo naman talaga siya type at hindi ka naaasawa ka na sa kanya, huwag mo nang pilitin, sige na, makipag-break ka na ng maayos. Okay, wag yung go-ghostingin mo. Kausapin mo ng maayos kasi kawawa naman si Sean. Parang ang bait-bait pa naman, Popoy, no? Oo, tsaka tao pa rin yan. Diba? At the end of the day, kaparesa natin tao. Magkaiba lang yung lugar na at mga bansa na kinalakihan natin, pero pare-paresan tayo. May pangangailangan, kailangan magtrabaho. Kapag tumigil sa trabaho, walang kakanin. Yung mga ganun. Kaya magpakatao ka lang, 'di ba? Magiging maayos yung buhay mo, 'di ba? Ako talaga I really have nothing much to say dito sa story na to kasi natuto na actually lesson to para kay Belle at sa mga katulad ni Belle. 'Di ba? Na bakit hindi mo bigyan kasi mas oo nga, hindi ka makakapagbigay ng financial support, but you can also give emotional support para sa isang katulad ni Sean. 'Di ba na natutunan mo ng kaibiganin, natutunan mo na at nagpakilala sa'yo, nagpakatao sa harap mo. 'Di ba? Walang papantay doon alam mo, Bea, kung sakali nakikinig ako, kung sakaling magiging sila, okay, maganda. Pero kung sakaling hindi magiging sila, pero nandun ka to support Sean emotionally sa mga pinagdaraanan niya rin, di ba? At hindi siya hututan lang ng pera, the friendship will still be there. Di ba? Even after the problems.
'Di ba? Mas ano 'yun, kumbaga maaalala ka nung tao hindi bilang na namantala sa kanya, kundi naging kaibigan, 'di ba? True. Someone na minahal niya and he can be proud of, 'di ba? Maikikwento ka pa rin bilang magandang desisyon kasi 'yun ang sabi ni Sean kanina, 'di ba? Diba? You are Nakakakonsensya yun. one of my best decisions in life. Yan. Diyos ko! Tapos may Pahalagahan pera-pera mo lang. yun. Oo. Tsaka alam nyo mga kamorkada, ito na lang palagi nyo iisipin na kapag in dealing with yung mga AFAM or whatsoever ibang lahi, bit-bit nyo yung imahe. Sa totoo lang po ya, bit-bit nyo yung imahe ng mga kapwa nyo Pinoy at ng buong Pilipinas. Pag meron kayong ginawang masama, ang iisipin na agad ng mga yan, nako, pag sinabing Pinoy, naalala ko yung masamang ginawa yan kayo. Naku, mag-iingat kayo sa mga Nako. Pinoy na mga ganyan. Oo, Di ba? oo. Ganon. Reflection. Mhm. Reflection lahat ng actions nyo. Reflection hindi lang ng pansarili mo, kundi ng lahat ng mga Pinoy-Pinay. Yes. Ayan. Kaya, nako, ang daming gustong sumampal kay nanay dito sa ating kwento. Gustong iganti itong si Belle. Pero alam nyo na, yung may edad na matanda, siguro na-excite lang din doon sa ginhawa ng buhay na hindi niya na tinignan yun. Hindi na Kunin ang kunin ko. I mean, hindi niya kasi alam kung ano naman din yung buong kwento. 'Di ba? Mahirap nga naman kasi baka meron kasing iba nagpapaabuso naman, Bea, 'di ba? Parang okay lang, sige, kunin mo lang yung gusto mo sa akin, mayaman talaga ako eh. Kung ganun, di sige, kunin mo ng kunin, nandiyan ka na rin eh. 'Di ba? Pero kung ganyan nga hindi niya naman alam yung kwento, siguro nga, 'di ba? Hindi rin natin masisisi yung matanda. Pero sana wag din naman tayo dumating dun sa punto na yun nga yung biro kanina, no? Naku, nandyan na ang mga dayuhan, magsitago na kayo noon, 'di ba? Para Noon. protektahan ng Pilipinas. Pero ngayon, Ngayon, naku, ayan, may mga gusto. dayuhan, labas kayo mga anak. Labas kayo. Yung mga manliligaw niyong Pinoy, ay naku, wag mong Yan. papupuntahin dito yan. Yung mga Dapat dun tayo sa international beauty. Ganon. sana yung kagandahang ugali, bit-bit pa rin natin, Tsaka yung mga anak mo yan. So ano ka, nanay, tatay, o bugaw? Yun ang masakit. Diba? Naging bugaw ka pa sa sarili mong anak. Which is nangyayari rin, Bea. At sana hindi po kayo kabilang doon. Kung sakali nang kabilang po kayo doon sa mga kababaihan, sa mga bata, seryoso po ito, no? Pwede kayong kumonsulta sa women's desk. Diba? Sa mga kapulisan, kung sakaling ipinupush kayo ng mga magulang nyo mismo, 'di ba, na makipagrelasyon sa mga at nakikipag-deal sila na may involved na pera, 'di ba? Punta kayo sa pulis, 'di ba? Isumbong nyo si nanay, si tatay kung hindi na maganda ang ginagawa, 'di ba? Sa mga foreigner na 'yan, yung iba nga hindi na sa foreigner, basta kung kanino na binubugaw, tigilan nyo po 'yan. Basta may Hindi pera. magandang yan. Correct. At dahil dyan, Popoy, pasalamatan natin, Popoy, yung mga nagsiganap for today's video. Ayan, Diyos ko, tingnan nyo na po sino mga gumanap. Unahin na natin si Cindy Bacena, Maybell. Nako, na-justify Galing, no? Ang letter sender natin. Tuwag-tuwa yung letter sender natin, in fairness. Si Sean, Diyos ko po, China Pops. Sabi ko nga kay Yeah. China Pops kanina, China Pops, kayo yung pera, bentang-benta ka, China Pops. Isa pa yan. Magaling yan. Ang nanay, Jusme, Jamie Rubio. At yung traninelang pinsan, Dan Capusyon, Yan. Phil na Phil. Isa pa yan. Naku. Kainis yan. Pasimuno. Ang customer kanina, si Chan Palma. At ako po ang nag-receive ng letter na yan. At ang nag-edit, si Joko Loco. Maraming salamat, everyone. Thank you so very much. At syempre, bukas, meron na naman tayong another kwento na pagsasalu-saluhan sa tanghalian. At meron ba tayong patikim ng ating kwento for tomorrow? Of course, meron. Sige, patikim muna, tapos may chichika ko. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Kaya ikaw, galingan mo sa pag-aaral ha. Para naman pagka-graduate mo, makapasok ka sa malaking kumpanya at magandang trabaho. Pagkatapos magkakaroon ka ng maraming pera. Para naman matulungan mo ako sa mga problema ng pamilya natin. Hashtag Dear MOR. Singalo. Ano ba yan? Kita mo na. In fairness sa mga nanay, maraming future plans para sa kanilang anak. Kanina dito sa kwento natin, itong nanay ni Belle may plano. Naku, may petition pa.
Nay, pepetisyon kitang wag nang ariin na nanay nitong ni Bel eh. 'Di ba? Pero itong bukas din may alam ko nung una maganda Bea eh. May future plans din. May future plan sila. Pero Popoy, eto ha. Eto, dito kayo kumapit ka Morkada at sa mga future plans na yan. Dahil bukas meron kaming, Diyos ko, very, very special na regalo, surprise para sa inyo. Abangan niyo yan. And for sure, Diyos ko, matutuwa kayo ng buwanggang-buwangga. Pero bukas na yan. Oo. Very Bukas. special. Surprise. Surprise! Ganon. Talaga? Ganon? Ganon. Surprise! Yeah. Ganon. Andito kami, nila, yan, yung mga ganon. Kasama natin sa, Yan. Okay, sige, bukas yan. Samahan niyo po ulit kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea Pose. At syempre, lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano mangyari, di ba, ma-scam ka man o hindi, sana wag naman. Stay happy. Mang-scam ka man o hindi, hindi yun. Wag mang-scam. Ayan ha, stay happy mga ka-family.